Isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ang pagtilapon ng mga bubog mula sa bintanang salamin ng kanilang mansyon. Napabitaw si Ninya sa kopita ng alak na hawak niya. Nabasag ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, kasabay ng pagkasira ng pangarap niyang magkaroon ng isang payapang gabi. "River!" Sigaw niya. Ang takot ay agad na gumapang sa buong katawan niya. Pero ang lalaking tinawag niya ay hindi natinag. Si River, ang kanyang asawa, ang lalaking pinakamamahal niya, ay kalmadong tumayo mula sa kanilang hapagkainan. Ang mukha nito, na kanina lang, ay puno ng lambing habang sila'y nagsasalo ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Isa pang putok, mas malapit. "Dapa!" Mariing utos ni River. Walang pag-aalinlangan, itinulak siya nito pababa sa likod ng mabigat na mesa. Hindi iyon isang yakap ng pag-aalala, kundi isang kilos ng isang sundalong nagpoprotekta ng isang mahalagang bagay. Naramdaman ni Ninya ang panlalamig ng sahig sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig niya ang sunod-sunod na sigawan at putukan sa labas. Amoy pulbura. Amoy panganib. Amoy ng buhay na kinasusuklaman niya. Nakita niya ang anino ni River na mabilis na kumilos. Kinuha nito ang isang baril na nakatago sa ilalim ng isang cabinet. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Para bang sanay na ito sa ganitong eksena. "Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Dinig niyang sigaw ni River sa kanyang mga tauhan gamit ang isang maliit na radyo. Ang boses niya ay puno ng awtoridad at bagsik. Hindi yun ang boses ng lalaking nanghaharana sa kanya tuwing umaga. Iyon ang boses ng isang halimaw. Napapikit si Ninya. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang marinig. Ngunit ang mga tunog ng bala at mga daing ng mga taong nasasaktan ay pilit na pumapasok sa kanyang pandinig. Ito na naman. Ito na naman ang bangungot na pilit niyang tinatakasan. Ang buhay sa tabi ng isang mafia boss. Ang gabi na dapat sana ay selebrasyon nila ay naging isang larangan ng digmaan. Kanina lang, nangako si River. "Konting tiis na lang, mahal ko," sabi nito habang hawak ang kanyang kamay. "Aayusin ko lang ang lahat. Magkakaroon din tayo ng normal na buhay, malayo sa lahat ng ito." Naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Ngunit ang pangakong yon ay sinira ng isang bala. Maya-maya, tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat na paghinga at ang tunog ng mga basag na gamit. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Ninya. Nakita niya si River na nakatayo sa gitna ng sala. May bahid ng dugo sa kanyang pisngi. Dugo na hindi kanya. Sa paligid niya ay nakahandusay ang ilang katawan ng mga kalaban. Malamig ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang resulta ng karahasan. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. Inilahad nito ang kamay para tulungan siyang tumayo. "Okay ka lang ba, mahal ko?" tanong nito. Ang boses ay bumalik na sa pagiging malambing. Pero nang tanggapin ni Ninya ang kamay nito, naramdaman niya ang init ng dugo. Napatingin siya sa kamay ni River at pagkatapos ay sa mukha nito. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang kanyang River. Isa itong estranghero. Isang berdugo na nagtatago sa likod ng pamilyar na mukha. Hindi siya sumagot. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa paningin ni River. "Ninya, wag." Pakiusap niya na halos pabulong. "Huwag kang lalapit." Nasaktan ang ekspresyon ni River, pero bago pa man ito makapagsalita, tumalikod na si Ninya at mabilis na tumakbo paakyat sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Sumandal siya dito, habol ang kanyang hininga. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Pumunta siya sa banyo at nagsuka. Matapos iyon,
Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Isang babaeng maputla, puno ng takot at wasak. Ito ba ang buhay na pinili niya? Ang buhay na ibibigay niya sa... Dahan-dahan, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. May isang sikreto siyang itinatago kay River. Isang sikretong dapat sana ay magiging pinakamasayang balita para sa kanilang dalawa. Kinuha niya mula sa ilalim ng lababo ang isang maliit na kahon. Inilabas niya ang isang puting bagay mula rito. Isang pregnancy test, 2 pulang linya, positibo. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig doon. Ang dapat sanang maging simbolo ng kanilang pagmamahalan at bagong pag-asa ay naging isang simbolo ng kapahamakan. Paano niya bubuhayin ang isang anghel sa gitna ng impyernong ito? Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa mundong ito. Hindi niya hahayaang masanay ang kanyang anak sa amoy ng pulbura at sa tunog ng putukan. Kailangan niyang gumawa ng desisyon, ang pinakamabigat at pinakamasakit na desisyon sa buong buhay niya. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si River. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito habang natutulog. Wala na ang bakas ng halimaw. Ang naroon na lang ay ang lalaking buong puso niyang minahal. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pinipigilan ng isang hikbi. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang bag na matagal na niyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Walang laman iyon, kundi ilang pirasong damit at kaunting pera. Bago siya tuluyang umalis, hinalikan niya si River sa noo. Isang halik ng pamamaalam. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, kung saan natutulog ang mga bunga ng kanilang pagmamahalan. Patawad, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kailangan kong iligtas ang mga anak natin. At sa dilim ng gabi, tahimik siyang lumabas ng mansyon. Tinalikuran ng kanyang buhay, tinalikuran ng lalaking kanyang minamahal para itakas ang kanilang hinaharap. Nanginginig ang mga kamay ni Nina habang mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang luma at mumurahing kotse na ito na palihim niyang binili para sa ganitong emergency ay tila isang maliit na kulungan na mabilis na tumatakbo palayo sa mas malaking kulungan na iniwan niya. Madilim, malamig. Ang tanging ilaw ay mula sa sasakyan at sa buwan na paminsan-minsay sumisilip sa makakapal na ulap. Pinatay niya ang kanyang cellphone at tinapon ito sa labas ng bintana. Kailangan niyang putulin ang lahat ng koneksyon. Kailangan niyang maging multo. Pero hindi niya kayang gawin ito nang mag-isa. Huminto siya sa isang madilim na eskinita. Kinuha niya ang isang mumurahing telepono mula sa glove compartment. Isang teleponong walang nakakaalam na pag-aari niya. May isang numero lang na nakasave dito. Nanginginig niyang pinindot ang call button. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Sino to? Isang boses ng lalaki ang maririnig. Marco? Basag ang boses ni Nina, puno ng takot. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang tono ng boses nito. Naging puno ng pag-aalala. Nina? Nasaan ka? Anong nangyari? Napahagulgol si Nina. Tumulong ka sa akin, Marco. Parang awa mo na. Kalma. Huminga ka ng malalim, sabi ni Marco sa mahinahon na boses. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Sinabi ni Nina ang lokasyon niya, isang abandonadong gasolinahan sa labas ng syudad. Isang lugar na minsan nilang pinag-usapan ni Marco noon pa. Sa isa sa mga bihirang pagkakataon na naglakas loob siyang magtanong kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng matinding gulo. Just in case. Biro pa ni Marco noon, hindi inakala ni Nina na darating ang araw na totohanin niya ito. Huwag kang aalis diyan. Papunta na ako. Utos ni Marco bago ibaba ang tawag. Bawat minutong lumipas ay tila isang oras.
Bawat anino na gumagalaw ay tila tauhan ni River na natunton na siya. Bawat tunog ng sasakyan sa malayo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano kung na-trace ang tawag niya? Paano kung si River ang dumating at hindi si Marco? Napasubsob siya sa manibela, hinahayaan ang mga luha na bumagsak. Minahal niya si River, mahal na mahal. Pero ang pagmamahal na yon ay hindi sapat para takpan ng takot. Ang pagmamahal niya sa mga anak na dinadala niya ngayon ay mas malakas. Ilang sandali pa, isang pickup truck na walang plaka ang huminto sa kanyang likuran. Nag-flash ito ng ilaw ng 2 beses. Ang hudyat. Bumaba si Marco mula sa driver's seat. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit na karaniwan niyang isinusuot bilang kanang kamay ni River. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong, tila isang ordinaryong mamamayan. Lumapit ito sa bintana ng kotse ni Ninya. Binuksan niya ito. "Ninya, anong nangyari?" tanong ni Marco. Ang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. Susumugod sila kanina. May mga namatay. Hirap niyang sabi. "Nakita ko si River, Marco. Ibang-iba siya. Para siyang demonyo. Hindi ko kayang palakihin ang mga anak ko sa ganitong buhay." Tumango si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa at pag-unawa. Iyon ang bagay na palagi niyang nagugustuhan kay Marco. Hindi siya mapanghusga. Nakikinig siya. Naalala niya ang mga pagkakataon noon na kapag nag-aaway sila ni River, si Marco ang tahimik na nag-aabot sa kanya ng isang basong tubig. Si Marco ang nagsasabing, "Pasensya ka na sa kanya, Ninya. Ganoon lang talaga siya." Palagi itong nasa anino, nagmamasid, at tila nagpoprotekta. "Ginawa mo ang tama," sabi ni Marco. At ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa naguguluhang puso ni Ninya. "Hindi ka naligtas sa kanya. Matagal ko nang nakikita." Inabutan siya nito ng isang bag. "Nandyan ang lahat ng kailangan mo. Pera, mga peking ID, damit. May tiket na rin ng bus papuntang Bicol. Doon ka muna magtago sa isang maliit na bayan sa Sorsogon. Walang makakaisip na hanapin ka roon." Paano si River?" "Ako na ang bahala sa kanya," matigas na sabi ni Marco. "Ililigaw ko ang kanyang paghahanap. Sasabihin kong tinangay ka ng mga kalaban. Maniwala ka sa akin, Ninya." Inabot nito ang kamay at marahang hinawakan ang braso niya. "Gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan mo, Ninya." Isang pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot kay Ninya. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong handang tumulong sa kanya. "Salamat, Marco. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ito. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, makaalis ka na," sabi nito. "Iwan mo na ang kotse mo rito. Susunugin ko to para walang ebidensya. Sumakay ka na sa taxi na naghihintay sa kabilang kanto. Diretso ka na sa bus terminal." Tumango si Ninya. Bago siya bumaba, muli siyang nagsalita. "Marco, huwag mong sasaktan si River." Ngumiti si Marco ng mapait. "Hindi ko siya kayang saktan, Ninya. Kapatid ang turing ko sa kanya. Gusto ko lang na matauhan siya." Bumaba si Ninya ng kotse at hindi na lumingon pa. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ni Marco. Habang nakasakay sa bus na papalayo sa syudad, nakatingin lang siya sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit at naglalaho. Kasabay nito ang paglalaho ng buhay niya bilang si Ninya, ang asawa ni River. Mula ngayon, siya na lang si Maya. Isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Pinahid niya ang huling butil ng luha. Tapos na ang pag-iyak. Simula na ng paglaban. Samantala, sa mansyon, ang sikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana ng kanilang silid. Nagising si River sa isang pakiramdam ng panlalamig. Kinapa niya ang katabing espasyo sa kama. Wala si Ninya. Malamig ang bahaging yun ng kama. Ibig sabihin, matagal na itong wala roon. Mabilis siyang bumangon. "Ninya?"
Tiningnan niya ang banyo. Walang tao. Bumaba siya sa kusina. Walang linya. Tinanong niya ang mga katulong pero walang nakakita sa kanya. Isang masamang pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanilang silid. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Pinasadahan niya ng tingin ang buong kwarto. At doon, sa ibabaw ng vanity table ni Nina, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang maikling sulat kamay ang nakasulat. "Huwag mo na akong hanapin." Ang tatlong salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Nabitawan niya ang papel. Ang kanyang pagkalito ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na galit. "Ninya!" Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nang buong lakas niyang sinipa ang mesang salamin. Dahilan para mabasag ito sa libo-libong piraso. Ang kanyang sigaw ay hindi sigaw ng isang taong nasaktan. Iyon ay ang atungal ng isang liyong ninakawan ng kanyang reyna. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ginawang impyerno ni River ang mundo ng lahat. Nakatayo siya ngayon sa isang madilim at abandonadong warehouse. Ang amoy ng kalawang at dugo ay nanunuot sa hangin. Sa harap niya, isang lalaki ang nakagapos sa isang silya. Basag ang muka at hirap ng huminga. Miyembro ito ng isang kalabang sindikato. "Uulitin ko ang tanong ko," sabi ni River. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. "Saan ninyo dinala ang asawa ko?" Umiling ang lalaki. Hindi namin alam ang sinasabi mo." Hindi na pinatapos ni River ang sasabihin nito. Isang mabilis na kilos at isang dagundong ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Isang butas ang lumitaw sa hita ng lalaki. Napahiyaw ito sa sakit. Ang dating malamig na mga mata ni River ay ngayoy nagyayelo na. Walang emosyon, walang awa. Sa loob ng 7 taon, ang sakit ng pagkawala ni Nina ay naging isang lason na unti-unting pumatay sa kung anumang kabutihan ang natitira sa kanya. Naging isa siyang halimaw na binuo ng galit at pananabik. "Magsalita ka," mahinang sabi ni River. "O baka sa ulo mo na tumama ang susunod." Di walang nakuhang impormasyon si River. Gaya ng dati. Umalis siya sa warehouse na yon na dala-dala pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa kanyang mansyon. Ang mansyon na dati puno ng buhay at tawanan ni Nina. Ngayoy isa ng malamig na monumento ng kanyang kabiguan. Pumasok siya sa kanilang dating silid. Hindi niya ito ipinagalaw. Ang lahat ng gamit ni Nina ay naroon pa rin. Ang kanyang mga damit sa aparador, ang kanyang pabango sa vanity table. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang nag-iisang larawan ni Nina na nasa tabi nito. Sa litrato, nakangiti ito, ang mga matay kumikinang. Ang nangiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa paghahanap araw-araw at iyon din ang sumasaksak sa kanyang puso gabi-gabi. "Nasaan ka na ba, mahal ko?" tanong niya sa hangin. "Babalik ka pa ba?" Pumasok sa silid si Marco. Ang kanyang muka ay seryoso gaya ng dati. "Sir, wala pa rin kaming balita. Sinuyod na namin ang buong Luzon. Walang linya na nag-exist sa kahit anong record pagkatapos niyang mawala." Tumingin si River sa kanya, ang mga matay puno ng pagod. Si Marco ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang kapatid, ang kasama niya sa lahat ng laban. Hindi alam ni River na ang taong ito rin ang may hawak ng pinakamalaking kasinungalingan. "Patuloy ninyong hanapin," utos ni River. "Kahit sa ang sulok ng mundo, hanapin ninyo siya." "Masusunod, sir," sagot ni Marco, yumuko at umalis. Sa kanyang isipan, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit. Sa kabilang dako ng Pilipinas, sa isang maliit at payapang bayan sa Sorsogon na hinahalikan ng dagat, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Isang babae na nagngangalang Maya ang naglalakad sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay mas may edad,
Nakumpara kay Ninya noon, may mga maliliit na linya na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang ngiti niya ay payapa. Ang ngiti niya ay totoo. Mga anak, dahan-dahan lang. Sigaw niya na may halong tawa. Sa unahan niya, 5 batang lalaki ang naghahabulan. Mga batang may edad 7. Lahat sila ay may itim na buhok, matangos na ilong, at matitipunong pangangatawan. 5 silang maliliit na kopya ng isang lalaking hindi pa nila nakikilala. Si Liam, ang panganay, ang pinakaseryoso. Si Kian, ang pangalawa, ang pinakamakulit. Si Leo at Leon, ang kambal, ay laging magkasama, at si Lucas, ang bunso, ang pinakamalambing. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Umupo si Ninya sa buhangin at pinanood sila. Dito, wala nang putukan, wala nang takot. Tanging ang tunog lang ng alon at ang halakhak ng kanyang mga anak. Ito ang buhay na pinili niya para sa kanila. Pero sa bawat pagngiti niya, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nangungulila. Lumapit sa kanya si Lucas at umupo sa kanyang kandungan. Nay, ano po ang itsura ni tatay? Tanong nito sa inosenteng boses. Natigilan si Ninya. Ang tanong na palagi niyang kinatatakutan. Humigpit ang yakap niya sa anak. Paano niya sasagutin yon? Sasabihin ba niyang ang kanilang ama ay isang mabuting tao na may mga mata ng isang anghel, pero may mga kamay ng isang demonyo? Bago pa man siya makasagot, may isang anino ang tumabon sa kanila. Isang matandang mangingisda ang tumigil sa kanilang harapan. Maya, may naghahanap sa'yo doon sa bayan. Mga lalaking hindi taga rito. Nakaitim na kotse. Kinabahan si Ninya. Sino raw po? Nagkibit balikat ang matanda. Hindi ko alam, pero ang sabi, may dala raw silang larawan mo. Sa parehong sandali, daan-daang kilometro ang layo, nakatitig si River sa bintana ng kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito. Sir, sabi ng boses ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang boses ay nanginginig sa excitement. May nakita kami sa isang probinsya. Napatayo si River. Ano ang nakita ninyo? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Isang babae, sir. Kamukhang-kamukha niya. Humigpit ang hawak ni River sa telepono. Ang puso niya'y nagsimulang dumagundong. At sir, pagpapatuloy ng tauhan, may 5 siyang anak. Hindi na nag-aksaya ng panahon si River. Sakay ng isang private helicopter, tinahak niya ang daan-daang kilometrong distansya sa loob lang ng ilang oras. Ang bawat pag-ikot ng Elise ay tila sigaw ng kanyang pusong sabik at nagagalit. Mula sa himpapawid, natanaw niya ang maliit na bayan. Payapa, simple, malayong malayo sa magulo niyang mundo. Dito ba nagtago ang kanyang asawa sa loob ng 7 taon? Lumapag sila sa isang liblib na lugar. Mula roon, sumakay siya sa isang itim na SUV na naghihintay. Ang kanyang mga tauhan ay nanatili sa malayo, sumusunod sa kanyang utos na huwag magpapakita maliban kung tawagin niya. Gusto niyang harapin si Ninya ng mag-isa. Itinuro ng kanyang tauhan ang isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy, nakatayo malapit sa dalampasigan. May maliit itong hardin sa harap at mga nakasampay na damit sa gilid. Huminto ang sasakyan sa di kalayuan sa likod ng ilang puno ng niyog. Mula roon kitang-kita niya at doon nakita niya ito, si Ninya. Nakasuot ito ng simpleng duster, ang buhok ay nakapusod lang. Nagdidilig ito ng mga halaman. Ang araw ay tumatama sa mukha nito at kahit sa layo, nakikita ni River ang kapayapaan sa ekspresyon nito. Mas tumanda ito pero mas gumanda. Mas simple pero mas totoo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit at pananabik na inipon niya sa loob ng 7 taon ay tila gustong sumabog. Pagkatapos, lumabas sila. Isa-isa,
Mula sa loob ng bahay lumabas ang 5 batang lalaki. Nag-uunahan, nagtatawanan, at natigilan si River. Huminto ang kanyang paghinga para siyang tumingin sa 5 maliliit na salamin. Ang kanilang mga mata, ang kanilang buhok, ang paraan ng kanilang pagngiti. Walang duda, hindi niya kailangan ng kahit anong pagsusuri. Sila ay mga anak niya, mga anak na ipinagkait sa kanya. Isang halo ng matinding tuwa at umaapaw na galit ang kumulo sa loob niya. Tuwa, dahil buhay ang kanyang asawa at mayroon silang mga anak. Galit, dahil inilihim ito sa kanya. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa buhangin ay tila napakabigat. Nasa kalagitnaan ng pagdidilig si Ninya nang maramdaman niyang may aninong tumatakip sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo, handa nang batiin kung sino man ito. Ngunit ang mga salita ay nawala sa kanyang lalamunan. Nabitawan niya ang hawak na pandilig. Ang tubig ay tumapon sa lupa, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Sa harap niya, nakatayo ang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Mas matipuno, mas may guhit ng kapaguran at bagsik sa mukha. Pero ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng intensidad na minsan niyang minahal at kinatakutan, ay hindi nagbago. River, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang hininga. Ang ngiti sa mukha ni Ninya ay naglaho, napalitan ng putlang-putlang balat at nanlalaking mga mata na puno ng gulat at takot. Agad siyang lumingon sa kanyang mga anak na ngayon ay napahinto sa paglalaro at nakatingin sa estranghero. Ginawa ni River ang lahat para maging mahinahon ang kanyang boses, pero may panginginig pa rin ito dahil sa tindi ng emosyon. Ninya, iyon lang, isang salita. Pero sa isang salitang yun, nakapaloob ang 7 taon ng paghahanap, ng sakit, ng galit, ng pag-asa. Ang takot sa mga mata ni Ninya ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Isang determinasyon ng isang inang poprotekta sa kanyang mga supling. Anong ginagawa mo dito, River? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Sinusubukang itago ang panginginig. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sagot ni River. Ang kanyang tingin ay napunta sa 5 bata. Sino sila, Ninya? Hindi sumagot si Ninya. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Lumapit ang isa sa mga bata, ang pinakamatapang sa kanila. Tumingala ito kay River. Walang takot. Sino po kayo? Tumingin si River sa bata. Nakita niya ang sarili niya rito. Ang determinasyon, ang tapang. Lumuhod siya para magpantay sila. Ako. Nagsimula siyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano tatapusin. Bago pa man siya makahanap ng mga salita, mabilis na kumilos si Ninya. Hinila niya ang mga anak papalapit sa kanya. Tila isang inahing manok na prinoprotektahan ang kanyang mga sisiw mula sa isang lawin. Pumasok kayo sa loob, utos niya sa mga bata. Nagtatakbuhan ang mga ito papasok maliban sa isa na humawak sa palda niya, takot na nakatingin kay River. Hinarap ni Ninya si River, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Umalis ka na. Walang kami dito. Walang Ninya. Matagal na siyang patay. Patay. Mapait na tumawa si River habang tumatayo. Buhay na buhay ka sa harap ko, Ninya. At buhay na buhay ang mga anak natin. Sa pagbanggit niya ng salitang natin, isang panginginig ang gumapang sa katawan ni Ninya. Hindi mo sila anak. Sigaw niya. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw pabalik ni River. Ang kanyang kontrol ay unti-unti nang nawawala. 7 taon, Ninya. 7 taon kitang hinanap. At sa 7 taon na yon, mayroon pala akong 5 anak na hindi ko alam. Ang sakit sa boses ni River ay totoo. Nasasaktan si Ninya para sa kanya, pero mas nangingibabaw ang takot. Para sa kaligtasan nila, kaya ako umalis. Kaligtasan? O para ilayo sila sa akin? Hindi na niya hinintay ang sagot.
Lumakad si River papunta sa pinto. Sinubukan siyang harangan ni Nina, pero marahan lang siyang itinabi nito. Ang lakas niya ay walang panama sa lakas ni River. Pumasok si River sa maliit na bahay. Nakita niya ang 5 bata na magkakasamang nagtatago sa isang sulok. Takot at nagtataka. Tumingin siya sa kanila at pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Nina na ngayon ay umiiyak na. Babalik ka sa akin, Nina, deklara ni River. Ang boses ay puno ng pinalidad. At isasama ko ang mga anak ko. Isinara ni Nina ang pinto sa harap niya. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw. Sumandal siya dito. Ang mga tuhod ay nanghihina. Umalis ka na! Sigaw niya mula sa loob. Ang boses ay basag na. Wala kang pamilya dito. Nakatayo lang si River sa labas ng pinto. Nakikinig sa mga hikbi ng kanyang asawa. Hindi siya umalis. Hindi na siya aalis. Natagpuan na niya ang nawawala sa kanya. At sa pagkakataong ito, susunugin niya ang buong mundo kung kinakailangan. Huwag lang silang mawala ulit. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Nina. Hindi siya nakatulog. Bawat kaluskos sa labas, bawat alulong ng aso, bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nakaupo siya sa isang silya sa sala, yakap-yakap ang isang lumang itak, habang ang kanyang 5 anak ay mahimbing na natutulog sa iisang kwarto. Sinilip niya sila. Ang kanilang mga payapang muka ay tila mga anghel na walang kamalay-malay sa panganib na nagbabalik. Sumilip siya sa bintana. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng niyog kung saan ito unang huminto, naroon pa rin ang itim na SUV ni River. Isang madilim na anino, isang paalala na ang bangungot ay nagbalik na. Hindi siya nito tinitigilan. Isang pakiramdam ng desperasyon ang bumalot sa kanya. Hindi pwede. Hindi niya hahayaang sirain ni River ang payapang buhay na binuo niya para sa kanilang mga anak. Kailangan niyang tumakas ulit. Pero paano? Kilala niya si River. Ngayong natagpuan na siya nito, hindi na siya nito basta-basta pakakawalan. Para itong isang leon na hindi bibitaw sa nahuli nitong biktima. Nanginginig, kinuha niya ang isang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng isang tabla sa sahig. Ang teleponong ginamit niya para tawagan si Marco 7 taon na ang nakalipas. Nag-iisa lang ang numero doon, ang numero ng kanyang tagapagligtas. Pumunta siya sa pinakaliblib na bahagi ng bahay, sa likod kusina, para walang makarinig. Nanginginig niyang pinindot ang call button. Umaasa siyang pareho pa rin ang numero. Umaasa siyang sasagutin nito. Pagkatapos ng ilang pagring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Sino to? Marco, bulong ni Nina. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Nahanap niya ako. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Narinig ni Nina ang isang mahinang pagmura. Paano? Sigurado akong tinakpan ko ang lahat ng bakas mo. Hindi ko alam kung paano. Pero nandito siya, Marco. Nandito si River. Sabi ni Nina, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan mong tulungan ako. Kailangan naming makaalis dito. Parang awa mo na. Kalma, Nina. Huminga ka. Sabi ni Marco. Ang boses ay sinusubukang maging kalmado, pero may bahid ng pagkaapura. Nasaan ang mga bata? Ligtas ba sila? Oo, natutulog sila. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kami ligtas. Baka kunin niya sila, Marco. Hindi niya gagawin yan. Hindi niya kayang saktan ang sarili niyang mga anak, sabi ni Marco. Pagkatapos ay humina ang kanyang boses. Pero kaya kanyang saktan. Ninya, makinig ka sa akin. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Huwag kang magpapadala sa kanya. Pero parang nagbago na siya, mahinang sabi ni Nina. Naaalala ang sakit sa mga mata ni River kanina. Narinig niya ang isang mapait na tawa mula kay Marco. Isang palabas lang yan, Nina. Gagamitin niya ang mga bata para makuha ka ulit. Sinabi ko na sa'yo,
Isa siyang halimaw. Hindi siya magbabago. Kapag nakuha ka na niya, babalik ulit kayo sa impyerno. Ang mga salita ni Marco ay tumusok sa puso ni Ninya. Pinapatay ang anumang maliit na pag-asa na namumuo sa loob niya. Tama si Marco. Paano nga ba magbabago ang isang taong sanay na sa karahasan? Anong gagawin ko? Tanong niya, desperado. Sa ngayon, magpanggap ka, sabi ni Marco. Huwag mo siyang labanan ng harapan. Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya. Bibigyan mo ako ng oras para makagawa ng plano. Ako na ang bahala kay River. Ilalayo ko siya sa inyo. Pangako. Kinabukasan, sinubukan ni River na muling lumapit. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya dinala ang bagsik ng isang mafia boss. Nag-iwan siya ng isang malaking kahon sa harap ng kanilang pinto. Puno iyon ng mga laruan. Mga laruang alam niyang hindi kayang bilhin ni Ninya. Nakita ng mga bata ang mga laruan. Ang kanilang mga mata ay kumislap. Pero tinuruan sila ni Ninya na huwag tumanggap ng kahit ano mula sa estranghero. Sino po ba talaga siya, Nay? Tanong ni Liam. Ang pinakaseryoso sa lima. Napalunok si Ninya. Hinahanap ang tamang salita. Siya, isang matandang kaibigan ni Nanay. Ang kasinungalingan ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Nang hapong iyon, habang naglalakad sila pauwi mula sa maliit na paaralan sa baryo, hinarang sila ni River. Wala itong dalang baril, wala itong kasamang tauhan. Nakatayo lang ito roon, tila isang ordinaryong tao. Ninya, mag-usap tayo. Pakiusap nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Ninya habang hinihila palayo ang mga bata. Pero si River ay desperado. Kahit 5 minuto lang, para sa mga bata. Ang pagbanggit sa mga bata ang nagpahinto kay Ninya. Tiningnan niya si River at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nagtatago sa likod niya. Sa sandaling iyon, ang telepono sa bulsa ni Ninya, ang teleponong bigay ni Marco, ay nag-vibrate. Isang text message. Huwag. Patibong yan. Humigpit ang hawak ni Ninya sa kamay ng kanyang mga anak. Ang babala ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumingin siya kay River, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Umalis ka sa dinaraanan namin, River. Bago pa man makasagot si River, mabilis na niyang tinalikuran ito. Hila-hila ang kanyang 5 anak. Iniwan si River na nakatayong mag-isa sa gitna ng daan. Ang mukha ay puno ng sakit at kabiguan. Gabi. Napatunayan ni River na hindi niya makukuha si Ninya sa dahas o pakiusap, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Isang maliit na device ang itinutok niya sa direksyon ng bahay ni Ninya. Isang listening device na kayang sagapin ang mga signal ng telepono. Wala siyang marinig. Hanggang sa isang mahinang signal ang pumasok. Paputol-putol. Ang boses ni Ninya, puno ng takot. Tulungan mo ako. Ayokong mahanap niya ulit kami. Isang boses ng lalaki ang sumagot, pero masyadong mahina para maintindihan. Napakuyom ang kamao ni River. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa 7 taon ng paghahanap. Kaya pala, ayaw niyang bumalik. May iba na siya. Ang tunog ng nababasag na salamin ang gumising sa katahimikan ng hotel suite na tinutuluyan ni River. Ang salamin sa banyo ay basag. May mga lamat na tila isang malaking sapot ng gagamba. Ang lamesa sa sala ay nakataob. Ang mga papel na naglalaman ng mga report tungkol kay Ninya ay nagkalat sa sahig. Si River ay nakatayo sa gitna ng lahat ng yon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Ang kanyang paghinga ay mabigat. May iba na siya. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason. Isang sumpa. 7 taon siyang naghintay. 7 taon siyang umasa. Para lang malaman na may pumalit na sa pwesto niya. Na ang babaeng pinakamamahal niya ay humihingi ng tulong sa ibang lalaki para takasan siya. Hindi. Hindi niya matatanggap. Akin lang siya.
Bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng bagsik. Akin lang si Ninya. Ang galit na dulot ng selos ay mas masahol pa sa kahit anong sakit na naramdaman niya. Pero si River ay hindi isang ordinaryong tao na basta na lang magagalit. Ang galit niya ay may direksyon. Ang galit niya ay naghahanap ng mapagbubuntunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tao, ang kanyang pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaang tech expert. Hector, sabi ni River, ang boses ay kalmado na sa panlabas, pero sa ilalim nito ay isang kumukulong bulkan. May trabaho ako para sa'yo. Ano po iyon, sir? May isang tawag na pumasok kagabi. Isang burner phone. Mahina ang signal. Gusto kong malaman mo kung sino ang kausap ng asawa ko. Mahirap po iyon, sir. Halos imposible kung burner to burner ang gamit. Gawin mo ang lahat. Mariing utos ni River. Hindi ako tumatanggap ng hindi pwede. Lumipas ang ilang oras. Sinubukan ni River na pakalmahin ang sarili. Pero ang imahe ni Ninya na may kasamang ibang lalaki habang ang mga anak nila ay tinatawag itong tatay ay hindi maalis sa kanyang isipan. Tumunog ang telepono niya, si Hector. Sir, sabi ni Hector, wala akong nakuha. Hindi ko matrace ang lokasyon. Masyadong magaling ang gumawa ng paraan para itago ang signal. Napasuntok si River sa pader. Wala ka bang ibang nakuha? Kahit ano. Meron po, sir. Isang bagay. Nag-alinlangan si Hector. Ang encryption na ginamit sa linya, pamilyar ito. Kumunot ang noo ni River. Anong ibig mong sabihin? Isa itong lumang code. Napakakomplikado. Pero nakita ko na ito dati. Sa sistema po natin. Natigilan si River. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay pabalik sa nakaraan. Isang silid na puno ng mga computer. Siya at isang mas batang Marco. Magkapatid. Magkasama sa lahat. Ito ang pinaka-secure na linya natin. Sabi niya kay Marco habang itinotype ang huling linya ng code. Isang encryption na ako lang ang gumawa. Tayong dalawa lang. At ang iilang pinagkakatiwalaan natin ang pwedeng gumamit nito. Ito ang linya ng mga kapatid. Ngumiti si Marco. Walang sino man ang makakabasag nito, kapatid. Bumalik si River sa kasalukuyan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi maaari. Hector, sabi ni River, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sigurado ka ba? Opo, sir. At dahil pamilyar ang code, nakahanap ako ng isang maliit na butas. May nakuha akong isang corrupted audio file. Isang segundo lang. Sinusubukan ko pong i-recover. Gawin mo na! Sigaw ni River. Makalipas ang 10 minuto, isang notifikasyon ang pumasok sa telepono ni River. Isang audio file mula kay Hector. Nanginginig ang kamay ni River habang pinipindot ang play button. Sa simula, puro static lang ang maririnig. Isang nakakabinginging ingay. Pero pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang lumitaw mula sa ingay. Isang boses na napakalinaw. Isang boses na kilalang kilala niya. Ako na ang bahala kay River. Napahinto sa paghinga si River. Sa akin ka lang, Ninya. Sa akin lang. Nabitawan ni River ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig, pero hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang boses na yon, ang boses na puno ng pag-aangkin at pagtataksil, ang boses na yon ay pag-aari ni Marco, ang kanyang kanang kamay, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang taong itinuring niyang kapatid. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang 7 taon ng walang katapusang paghahanap na laging nauuwi sa wala. Ang mga maling impormasyon, ang mga blind spot na hindi nila matunton. Si Marco ang may kontrol sa lahat ng operasyon ng paghahanap. Si Marco ang nagpapatakbo ng kanyang mga tauhan. Si Marco ang nagliligaw sa kanya. Ang pagtulong ni Marco kay Ninya na tumakas ay hindi isang kilos ng pagkakaibigan. Iyon ay isang kilos ng pagnanakaw.
Ang lalaking tinuring niyang kapatid ay ang ahas na bumaon ng kanyang mga pangil sa kanyang likuran. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni River. Hindi ito isang tawa ng tuwa. Ito ay isang tawa ng isang taong nasira ang isip. Isang tawa na puno ng sakit, galit at kabiguan. Tumawa siya ng tumawa hanggang sa ang tawa niya ay naging isang sigaw. Isang sigaw na puno ng purong paghihinagpis. Sinuntok niya ang pader ng paulit-ulit hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya naramdaman ang sakit. Ang sakit sa kanyang mga kamay ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na humihiwa sa kanyang puso. Pinulot niya ang kanyang telepono. Hindi ba sagang screen? Muli niyang pinakinggan ang recording. Sa akin ka lang, Ninya. Sa akin lang. Hindi. Hindi si Marco ang nagtaksil sa kanya. Si Ninya. Si Ninya ang nagtaksil sa kanya. Nagpatulong ito kay Marco. Nagtiwala ito kay Marco. At sa loob ng 7 taon, sino ang nakakaalam kung ano na ang namagitan sa kanila? Ang selos na naramdaman niya kanina ay bumalik. Pero ngayon, ito ay mas masahol, mas madilim, dahil ang kaagaw niya ay hindi isang estranghero. Ang kaagaw niya ay ang taong pinakamalapit sa kanya. Umupo si River sa gitna ng nagkalat na mga gamit sa dilim. Ang apoy sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na kawalan. Ang halimaw na sinubukan niyang itago sa loob ng 7 taon ay muling nagising. At sa pagkakataong ito, mas gutom ito. Mas galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. "Hector," sabi niya. Ang boses ay kalmado na. Isang nakakatakot na kalma. "I-pull out mo lahat ng asset natin. Huwag ninyong ipahalata kay Marco." "Sir, anong pong nangyayari?" "Gawin mo na lang ang sinabi ko," sabi ni River. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isa pa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang pinuno ng mga tauhan. "Bantayan ninyo ang pamilya ko," utos niya. "Walang pwedeng lumapit, walang pwedeng umalis, lalo na si Ninya." At sa huli, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Mag-book ka ng flight ko pabalik ng Maynila. Ngayon na." Babalik siya. Pero hindi para sumuko. Babalik siya para kunin ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Babalik siya para harapin ang ahas sa kanyang sariling pamamahay. At pagkatapos, babalik siya sa Sorsogon. Pero hindi na bilang isang nagsusumamong asawa. Babalik siya bilang si River, ang hari ng underworld. At babawiin niya ang kanyang reyna, sa ayaw man nito o sa gusto. Nakatayo siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa basag na salamin. Isang lalaking basag din, dinurog ng pagtataksil. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang sumpa, isang pangako ng paghihiganti. Marco. Kinabukasan na nagising si Ninya sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Katahimikan. Wala na ang itim na SUV na nakaparada sa ilalim ng puno ng niyog. Wala nang anino ni River na nagbabantay sa malayo. Nakahinga siya ng maluwag. Pero kasabay nito ay isang kakaibang kirot. Umalis na ba siya? Sumuko na ba siya? Isang bahagi niya ay nagpapasalamat, pero isang maliit na bahagi, isang bahaging pilit niyang itinatanggi, ay nakaramdam ng panghihinayang. Ngunit hindi pa pala tapos si River. Nagbago lang siya ng paraan ng pakikidigma. Sa halip na takot, sinubukan niyang gumamit ng kabutihan. Hindi na siya nagpakita ng bigla. Sa halip, tuwing umaga, may isang basket ng mga sariwang prutas at gulay na nakalagay sa harap ng kanilang pinto. May kasama itong isang bulaklak ng gumamela, ang paboritong bulaklak ni Ninya. Hindi niya ito pinapansin, pero nakikita ng mga anak niya. "Nay, para sa atin po ba yan?" Tanong ni Kian, ang pinakamakulit. "Huwag ninyong gagalawin," matigas niyang sabi. Pero hindi tumigil si River. Kinabukasan hindi na pagkain ang naroon, kundi 5 maliliit na bangkang gawa sa kahoy, bawat isa
ay may nakaukit na pangalan: Liam, Kian, Leo, Leon at Lucas. Hindi na napigilan ng mga bata ang kanilang tuwa. Nag-unahan silang kunin ang mga laruan. Pinanood lang sila ni Ninya mula sa bintana. Ang puso niya ay naguguluhan. Ano ang binabalak ni River? Hindi na rin ito nagtangkang kausapin siya. Sa halip, nakikita niya ito minsan sa dalampasigan. Nakaupo lang sa buhangin, sa malayo, pinapanood ang mga anak nilang maglaro. Hindi ito lumalapit. Nakatingin lang ito na may ngiti sa mga labi. Isang nangiting puno ng lungkot at pananabik. Isang hapon, habang naglalaro ng habulan ang mga bata, natisod si Lucas, ang bunso. Bumagsak ito sa buhangin at umiyak ng malakas. Bago pa man makakilos si Ninya mula sa kinauupuan niya, isang anino ang mabilis na dumaan. Si River, parang isang kisap mata, nasa tabi na ito ni Lucas. Maranya itong binuhat, hindi tulad ng isang mafia boss, kundi tulad ng isang ama. "Shh! Tahan na, champion!" Narinig ni Ninya na sabi ni River sa malambing na boses. Hinipan nito ang nagasgas na tuhod ng bata. "Mawawala din yan. Matapang ka, di ba?" Pinunasan ni Lucas ang kanyang mga luha at tumango. Tumingala ito kay River, hindi na may takot, kundi may paghanga. Napatayo si Ninya. Ang eksenang yon sa harap niya ay tumusok sa kanyang puso. Ito ang River na minahal niya. Ang River na kaya siyang protektahan. Ang River na pinangarap niyang maging ama ng kanyang mga anak. Dinala ni River si Lucas papalapit sa kanya. Maingat niya itong ibinaba. "May gasgas lang siya," sabi ni River. Ang tingin ay nakatuon sa kanya. Hindi makapagsalita si Ninya. "Ninya," sabi ni River. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Patawad kung tinakotin kita." Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong humingi ng tawad, hindi dahil sa trabaho nito, kundi dahil sa naramdaman niya. "Umalis ka na, River." Iyon lang ang tanging niyang nasabi, pero ang boses niya ay wala nang bagsik. Hindi sumagot si River. Tumingin lang ito sa kanya nang may matinding kalungkutan bago ito tumalikod at naglakad palayo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ninya. Ang imahe ni River, na karga-karga si Lucas, ay hindi maalis sa isipan niya. Naguguluhan siya, nalilito. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at tinawagan si Marco. "Marco, nandito pa rin siya," sabi niya. Pero iba na siya. Hindi na siya naninigaw. Mabait siya sa mga bata. Narinig niya ang pagtigas ng paghinga ni Marco sa kabilang linya. "Ninya, ano ang sinasabi mo?" tanong ni Marco. Ang boses ay biglang naging matigas at puno ng galit. "Huwag kang magpapalinlang. Isa yang patibong. Gagamitin niya ang kahinaan mo, ang pagmamahal mo sa mga bata, para makuha ka ulit. Huwag kang maging tanga." Nagulat si Ninya sa biglaang pagsabog ni Marco. Ngayon lang niya ito narinig na magsalita ng ganoon. "Pero Marco, walang pero, Ninya," putol nito. "Tandaan mo kung bakit ka umalis. Tandaan mo ang dugo sa mga kamay niya. Iyon ang totoong River, isang halimaw na nagbabalat kayong tupa. Huwag na huwag mo yang kakalimutan." Pagkatapos ng tawag, mas lalong naguluhan si Ninya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang mga mata ni River na puno ng pagsisisi o ang boses ni Marco na puno ng babala? Pumasok siya sa silid ng mga bata para tingnan kung natutulog na sila. Ang kambal na sina Leo at Leon at si Kian ay mahimbing na. Si Lucas ay nakayakap sa maliit na bangkang laruan nito. Pero si Liam, ang panganay, ay gising pa. Nakaupo ito sa kanyang kama at may ginuguhit. "Anak, bakit gising ka pa?" tanong ni Ninya. Ipinakita ni Liam ang kanyang iginuhit. Isang simpleng drawing ng isang pamilya, isang nanay at 5 batang lalaki. At sa tabi ng nanay, may isang mataas na lalaki. Lahat sila ay nakangiti sa ilalim ng isang malaking araw. "Sino yan, anak?"
Tanong ni Nina kahit alam na niya ang sagot. Tumingin si Liam sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Isang malalim na pagnanasa. Sana si tatay na lang po siya. Nay. Ang mga salitang yon mula sa kanyang panganay na anak ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Nina at sinira ang lahat ng pader na pilit niyang itinatayo. Nasa Maynila si Marco sa loob ng isang madilim na opisina na napapalibutan ng mga monitor. Dito, minomonitor niya ang bawat galaw ni River. Dito, kinokontrol niya ang kanyang mga kasinungalingan. Pero sa mga nagdaang araw, hindi na siya mapakali. Nararamdaman niya. Nararamdaman niyang unti-unting nawawala sa kanya si Nina. Ang pagbabago sa tono ng boses nito sa telepono. Ang mga pag-aalinlangan nito. Si River, ang demonyong si River, ay nagtagumpay sa paggamit ng kabaitan. At si River, bigla itong nawala. Pagkatapos ng ilang linggong pananatili sa Sorsogon, bigla na lang itong umalis. Walang paalam. Nangangamba si Marco. Hindi ito ang River na kilala niya. Ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Hindi! Bulong ni Marco sa sarili habang nakatingin sa isang monitor na nagpapakita ng live feed mula sa isang drone na palihim niyang pinalilipad malapit sa bahay ni Nina. Hindi ko hahayaang makuha kanya. Akin ka lang. Ang pagmamahal niya kay Nina ay naging isang obsesyon, isang sakit. At ang isang taong may sakit ay gagawin ng lahat. Kahit ang mga pinakadesperadong bagay, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Gawin niyo na. Sa Liyong, sa Sorsogon, isang magandang hapon. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Naglalaro ang 5 bata sa palaruan malapit sa dalampasigan. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Pinapanood sila ni Nina mula sa bintana ng kusina habang naghahanda ng hapunan. Ang puso niya ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw. Ang pag-alis ni River ay nagbigay sa kanya ng espasyo para huminga, para mag-isip. Sana si tatay na lang po siya. Nay, ang mga salita ni Liam ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Mga anak, pasok na. Kakain na tayo. Sigaw niya. Nakita niyang nagtakbuhan ang 4 sa kanyang mga anak pabalik. Si Liam, Kian, Leo, at Leon. Pero wala si Lucas. Kumunot ang noo ni Nina. Nasaan ang kapatid ninyo? Nagkatinginan ng 4 na bata. Nasa swing lang po siya kanina. Nay, sabi ni Liam. Lumabas si Nina ng bahay, isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Lucas, anak. Walang sumasagot. Tinahak niya ang daan papunta sa palaruan. Walang tao. Tanging ang mga swing na marahang umuugoy sa hangin. Lucas! Sigaw niya, ang boses ay puno na ng panik. Hinahanap siya ng kanyang mga mata sa buong paligid. Sa likod ng mga puno, malapit sa mga bangka. Wala. Para siyang bulang naglaho. Hanggang sa may nakita siyang kumikinang sa buhangin. Malapit sa kinatatayuan ng swing, kinuha niya ito. Isa itong maliit na bagay na gawa sa metal. Isang lighter. Pero hindi ito ordinaryong lighter. May nakaukit ditong simbolo. Ang simbolo ng ahas na nakapulupot sa isang bungo. Ang simbolo ng pinakamalaking karibal na sindikato ni River. Nabitawan ni Nina ang lighter na para siyang napaso. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa buhangin. Ang pinakamatinding takot na kayang maranasan ng isang ina ay bumalot sa kanya. Kinuha nila ang anak niya. Kinuha ng mga kaaway ni River ang kanyang bunso. Sa opisina ni River sa Maynila, naghahanda na siyang bumalik sa Sorsogon. Nakalap na niya ang lahat ng kailangan niya. Isang folder na puno ng mga ebidensya laban kay Marco. Mga bank record. Mga testimonya. Handa na siyang ilantad ang pagtataksil nito. Pero bago pa man siya makaalis,
Tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang narinig niya ay ang humahagulgol na iyak ni Ninya. River, si Lucas, wala si Lucas. Napatayo si River, ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Anong nangyari? Kinuha siya. May iniwan silang simbolo. Ang simbolo ng mga ahas. River, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Sa parehong sandali, isang tawag ang pumasok sa kanyang pribadong linya. Isang numero na alam niyang pag-aari lang ng iisang tao. I-hold mo lang niya. Huwag kang bibitaw. Sabi niya, bago sagutin ang kabilang tawag. Hello, River. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagkasuklam at tagumpay. Ang boses ni Marco. Na-miss mo ba ako, kapatid? Nasaan ang anak ko, Marco? Tanong ni River. Ang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Isang baliw na tawa ang narinig ni River. Hindi ba't nakakatuwa? Ang akala mo, ang mga kalaban mo, ang kumuha sa kanya. Pero ang totoo, ang sarili mong kapatid, ang may hawak sa iyong kahinaan. Hayop ka! Ibalik mo ang anak ko! Ibibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon, River, sabi ni Marco. Gusto mo siyang makitang buhay? Simple lang. Ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang organisasyon, ang pera. At pagkatapos, pupunta ka sa warehouse sa pier, mag-isa at walang armas. Luluhod ka sa harap ko at tatapusin ko ang buhay mo. Kapag ginawa mo yan, baka ibalik ko ang anak mo kay Ninya. Binalik ni River ang tawag kay Ninya. Dinig na dinig niya ang bawat salita. Dinig na dinig niya ang tawa ng demonyo. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang kanyang pag-alis ay ang pagkakataong hinintay ni Marco. Nabitawan ni Ninya ang telepono. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong tinuring niyang tagapagligtas, siya pala ang demonyo. Tumingin si River sa bintana, sa syudad na minsan niyang tinawag na kanyang kaharian. Ngayon, lahat ng iyon ay walang halaga. Tiningnan niya ang larawan ni Ninya at ng kanyang 5 anak sa kanyang lamesa. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay malinaw. Binalingan niya ang kanyang mga tauhan na naghihintay sa labas. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang negosyante o ng isang naguguluhang asawa. Ito na ang mga mata ng leon na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa telepono na para bang nakikita niya si Marco sa kabilang linya. Si Marco na may hawak sa kanyang anak at si Ninya na umiiyak at nawalan ng pag-asa. Marco, bulong ni River sa hangin, ang bawat salita ay isang pangako, isang sumpa. Hahanapin kita at papatayin kita. Ang katahimikan sa loob ng private jet ni River ay nakakabingi. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang ugong ng makina. Pero sa isipan ni River, isang digmaan ang nagaganap. Hindi na siya ang River na umalis ng Sorsogon. Ang River na sumusubok magbago. Ang River na nagpapakumbaba. Ang River na babalik ngayon ay ang River na kinatatakutan ng buong underworld. Ang hari. Ang leon. Pero sa pagkakataong ito, hindi teritoryo o kapangyarihan ang kanyang ipinaglalaban. Ipinaglalaban niya ang dugo ng kanyang dugo. Ang kanyang anak. Hector, sabi ni Rivers sa kanyang communications expert, ang boses ay matigas at walang emosyon. I-trace mo ang lahat ng lokasyon na konektado kay Marco sa huling 24 na oras. Mga warehouse, safe house, opisina, lahat. Opo, sir. At kayo, baling niya sa 6 na pinagkakatiwalaan niyang tauhan na kasama niya sa jet, mga lalaking sinubok na ng panahon at ng bala. Maghanda kayo. Ito na marahil ang magiging huli nating laban. Hindi sila nagtanong. Tumango lang sila. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang lealtad ay nasa kanilang hari.
Samantala, sa Sorsogon, si Ninya ay tila isang kaluluwang ligaw. Hindi siya umiiyak, naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang manhid na sakit at isang umaapaw na pagsisisi. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya ipinagkatiwala ang kaligtasan ng kanyang mga anak sa mismong taong naglagay sa kanila sa panganib? Ang 4 niyang anak ay nakapaligid sa kanya, tahimik na nakayakap. Nararamdaman nila ang takot ng kanilang ina. Babalik po ba si Kuya Lucas, Nay? Tanong ni Liam. Tumingin si Ninya sa kanyang panganay. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang determinasyon na hindi nararapat sa isang bata. Oo, anak, sabi niya, kahit hindi siya sigurado. Babalik siya. Kukunin siya ng tatay ninyo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niyang tatay si River sa harap ng kanilang mga anak. At sa pagsambit ng salitang iyon, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na ang leon na minsan niyang kinatakutan ay ang parehong leon na magliligtas sa kanila ngayon. Lumapag ang jet ni River sa isang pribadong airstrip malapit sa Sorsogon. Isang van na puno ng mga armas ang naghihintay sa kanila. Sir, mayroon na po akong 3 posibleng lokasyon, mabilis na report ni Hector. Isang bodega sa Pantalan, isang abandonadong pabrika sa labas ng bayan, at isang lumang farmhouse sa bundok. Tiningnan ni River ang mapa. Kilala niya si Marco. Alam niyang gusto nito ng isang lugar na madaling takasan, pero may sapat na espasyo para sa isang madugong komprontasyon. Ang Pantalan, sabi ni River. Doon niya dinala ang anak ko. Nagtungo sila sa Pantalan. Ang kanilang mga sasakyan ay mabilis at tahimik na gumagalaw sa dilim ng gabi. Walang sirena, walang ingay. Sila ay mga anino na may misyon. Sa loob ng isang lumang bodega na amoy isda at kalawang, si Marco ay nakatayo sa harap ng isang maliit na kulungan. Sa loob nito, si Lucas ay natutulog. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Malapit na bata. Bulong ni Marco. Malapit nang maging akin ang lahat. Ang kaharian ng tatay mo at ang nanay mo. Pero ang kanyang paghahari-harian ay hindi nagtagal. Narinig niya ang sunod-sunod na mahihinang tunog sa labas. Ang tunog ng mga katawang bumabagsak. Ang kanyang mga bantay. Alam na niya, nandito na si River. Sa labas ng bodega, si River at ang kanyang mga tauhan ay kumikilos na parang iisang makina. Walang salita. Puro hudyat lang ng kamay. Isa-isang pinapatahimik ang mga bantay ni Marco. Nang malinis na ang labas, sinenyasan ni River ang 2 niyang tauhan na manatili sa pinto. Siya at ang natitirang 4 ay papasok. Dahan-dahan nilang itinulak ang malaking pinto ng bodega. Ang loob ay madilim. Tanging ang ilaw lang mula sa buwan na tumatagos sa mga butas-butas na yero ang nagbibigay liwanag. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco. Nakatutok ang baril nito sa kulungan kung nasaan si Lucas. Isang hakbang pa River. Sigaw ni Marco, ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. At uulila na sa isang anak si Ninya. Huminto si River. Itinaas niya ang kanyang kamay para pahintuin din ang kanyang mga tauhan. Pakawalan mo ang bata, Marco, sabi ni River. Ang boses ay kalmado. Ikaw at ako ang may problema. Huwag nating idamay ang mga inosente. Tumawa si Marco ng malakas. Inosente? Walang inosente sa mundong ito, River. Ikaw ang nagturo sa akin ng ganyan. At ang batang iyan, siya ang kasalanan mo. Ang paalala na kahit kailan, hindi magiging akin si Ninya. Nagkakamali ka. Dahan-dahang lumabas si River mula sa anino. Mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ipinapakitang wala siyang armas. Sir, anong ginagawa ninyo? Bulong ng isa niyang tauhan. Hindi ito pinansin ni River. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang kay Marco at sa kanyang anak na ngayon ay gising na
at takot na nakatingin sa kanila. "Marco," sabi ni River. Ang boses ay malumanay. "Tapusin na natin to. Ako ang gusto mo, hindi ba? Heto na ako." Itinutok ni Marco ang baril kay River. "Oo, ikaw nga. Ang kapatid kong umagaw sa lahat ng dapat ay sa akin. Kung ganoon, ako na lang ang patayin mo. Hayaan mo nang umalis ang anak ko." Natigilan si Marco. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang leon ay hindi lumalaban. Ito ay sumusuko. "Ano sa tingin mo ang gagawin mo?" Tanong ni Marco na may pagtataka. Hindi sumagot si River. Sa halip, lumuhod siya. Ang hari ng underworld, lumuhod sa harap ng kanyang taksil na kapatid. Ang lahat ay natigilan, maging ang mga tauhan ni River, maging si Marco. "Pakiusap," sabi ni River. Ang boses ay basag sa unang pagkakataon. "Hayaan mo na ang pamilya ko." Sa likod nila, sa siwang ng pinto, isang anino ang nakamasid. Si Ninya. Sinundan niya sila. Hindi niya kayang maupo lang at maghintay. At ngayon, nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang asawa, ang pinakamakapangyarihang tao na kilala niya, ay lumuluhod. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa pera, kundi para sa kanila. Samantala, sa bodega, ang pagluhod ni River ang siyang pagkakamali ni Marco. Sa sobrang gulat nito, ang kanyang atensyon ay ganap na naalis sa paligid. Iyon lang ang kailangan ng mga tauhan ni River. Isang putok. Hindi galing kay Marco. Galing sa isa sa mga anino. Tinamaan si Marco sa balikat. Napasigaw ito sa sakit at nabitawan ng baril. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni River. Pinalibutan at dinisarmahan si Marco. Kasabay nito, si River ay patakbong lumapit sa kulungan. Sinira niya ang lock gamit ang isang sipa at mabilis na niyakap ang kanyang umiiyak na anak. "Shh! Nandito na si tatay," bulong niya. "Ligtas ka na." Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Karga-karga si Lucas. "Huwag ninyo siyang papatayin," utos niya. Tumutukoy kay Marco na ngayoy nakaluhod na at hawak ng kanyang mga tauhan. Gusto kong maranasan niya ang impyerno sa lupa. Nang palabas na sila ng bodega, nakita niya si Ninya na nakatayo sa pinto. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nagkatinginan sila. Walang salitang namutawi. Tanging ang mga mata nila ang nag-usap. Mga matang puno ng sakit, pagsisisi, at isang bagong tuklas na pag-unawa. Itinutok ni Marco, sa kabila ng kanyang sugat, ang isang maliit na baril na nakatago sa kanyang bukong-bukong. Isang huling desperadong galaw. Itinutok niya ito hindi kay River, kundi kay Ninya. "Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magmamay-ari sa'yo." Isang putok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pero hindi si Ninya ang tinamaan. Mabilis na hinarang ni River ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. "River!" sigaw ni Ninya. Ang huling nakita ni River bago siya lamunin ng dilim ay ang mukha ni Ninya na puno ng takot at ang ligtas niyang anak sa bisig nito. "Piliin mo, River. Ang pamilya mo o ang buhay mo?" Ngayon, alam na niya ang sagot. Matagal na niyang alam. Nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ninya. Nakita niya ang lahat sa paraang tila bumagal ang oras, ang determinasyon sa mukha ni Marco, ang pag-ikot ng katawan ni River para harangin siya, ang pagtilamsik ng dugo. "River!" Ang sigaw niya ay puno ng sakit at takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Sinalo niya ang pabagsak na katawan ni River, habang si Lucas ay ligtas na niyakap ng isa sa mga tauhan nito. Sa parehong sandali, isang sunod na putok ang narinig. Sa pagkakataong ito, galing sa mga tauhan ni River, tinatapos na ang banta ni Marco nang tuluyan naman. Pero hindi ito napansin ni Ninya. Ang buong atensyon niya ay na kay River, na ngayon ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy mula sa tagiliran nito. "River, gumising ka!"
sabi niya habang umiiyak. Tinatapik-tapik ang pisngi nito. Huwag mo akong bibiruin ng ganito. Dahan-dahang iminulat ni River ang kanyang mga mata. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang hindi na ako makakabalik para sa hapunan. Hirap niyang sabi. Bawat salita ay isang pakikibaka. Huwag kang magsalita. Pakiusap ni Nina. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mukha ni River. Dadating na ang tulong. Magiging maayos ka rin. Inangat ni River ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Nina. Ang kanyang hawak ay mahina pero puno ng pagmamahal. Nina, patawarin mo ako, bulong niya. Sa lahat ng takot na idinulot ko sa'yo, gusto ko lang kayong protektahan. Pinapatawad na kita, mabilis na sagot ni Nina. Matagal na kitang pinatawad. Ako ang humihingi ng tawad, River. Kung sana nagtiwala lang ako sa'yo. Umiling si River. Ginawa mo ang tama. Iniligtas mo ang mga anak natin. Tumingin siya sa direksyon ni Lucas na ngayon ay umiiyak na rin habang hawak ng isang tauhan. Alagaan mo sila. Sabihin mo, mahal na mahal sila ng tatay. Ang salitang tatay ay tila nagbigay sa kanya ng huling lakas. Mahal, kita niya, noon, ngayon, at magpakailanman. At pagkatapos ng mga salitang iyon, ang kanyang kamay ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang paghinga ay huminto. Hindi, bulong ni Nina. Hindi, hindi. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ni River. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang atungal ng isang pusong dinurog sa milyong piraso. Ang lahat ng takot, lahat ng galit na naramdaman niya para kay River ay naglaho. Ang natira na lang ay ang dalisay na sakit ng pagkawala. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking isinakripisyo ang sariling buhay para sa kanila. Wala na. Nang dumating ang mga tauhan para kunin ang katawan ni River, hindi siya bumitaw. Huwag! Huwag ninyo siyang kunin sa akin. Sigaw niya. Isang matandang tauhan, ang pinakaloob ni River, ang lumapit sa kanya. Ma'am Ninya, kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital. Baka may pag-asa pa po. Ang mga salitang pag-asa ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Bumitaw siya. Hinayaan niyang buhatin nila si River at isakay sa isang van. Sumama siya. Hindi humihiwalay sa tabi nito. Hawak niya ang kamay nito sa buong biyahe. Kahit na malamig na ito at wala ng buhay. Sa ospital, ang lahat ay tila isang malaking bangungot. Ang mga doktor at nurse na naguunahan. Ang mga sigawan. Ang tunog ng mga makina. Dinala nila si River sa emergency room. Naiwan si Nina sa labas. Kasama ang kanyang 5 anak na ngayon ay dumating na. Inasikaso ng ilan sa mga babaeng tauhan. Umupo siya sa isang malamig na upuan sa hallway. Ang damit niya ay may bahid pa rin ng dugo ni River. Niyakap siya ng kanyang mga anak. Umiiyak po kayo dahil kay tatay? Nay? Tanong ni Lucas. Tumingin si Nina sa kanyang mga anak. Sa 5 buhay na alaala ni River. Oh, anak. Sabi niya habang pinipigilan ng isang hikbi. Dahil ang tatay ninyo, ang pinakamatapang na taong kilala ko. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng emergency room ay nagpapakaba sa kanya. Hanggang sa wakas, isang doktor ang lumabas. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. Tumayo si Nina. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak. Handa na siya sa pinakamasamang balita. Dok, kamusta po ang asawa ko? Tumingin ang doktor sa kanya. Pagkatapos ay sa 5 bata. At pagkatapos ay bumalik sa kanya. Nawalan siya ng maraming dugo at ang tama ng bala
ay nasa isang kritikal na lugar. Panimula ng doktor. Napapikit si Nina, naghahanda sa susunod na sasabihin. Pero pagpapatuloy ng doktor, nag-stabilize na siya. Nailabas na namin ang bala. He's a fighter. He's alive. Ang mga salitang he's alive ay tila isang himig mula sa langit. Ang kanyang mga tuhod ay muling bumigay. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Napahagulgol siya, pero hindi na ito iyak ng pagdadalamhati. Ito ay iyak ng isang bagong pag-asa. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Buhay ang kanilang ama. Binigyan sila ng tadhana ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, ipinangako ni Nina sa sarili niya, hindi na niya ito sasayangin. Ang unang nagisna ni River, nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay ang kulay puti. Puting kisame, puting pader, at ang amoy ng antiseptic. Nasa ospital siya. Pero ang mas mahalaga, ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ni Nina. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. Natutulog. May mga bakas ng luha sa pisngi nito at mas malalim ang mga eye bags nito ngayon. Pero para kay River, ito pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Marahan niyang pinisilang kamay nito. Agad na nagising si Nina. River? Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ginhawa. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Ilang araw? Tanong ni River. Ang boses niya ay paos. 3 araw kang walang malay. Sagot ni Nina. Akala ko iiwan mo na kami. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Nina. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito pinunasan ni River. Hinayaan niya lang itong dumaloy. Hindi na, mahinang sabi ni River. Hindi na ako aalis. Pangako. Iyon ang simula. Ang mga sumunod na linggo sa ospital ay naging panahon ng kanilang tahimik na pag-uusap at paghihilom. Hindi lang ng sugat sa katawan ni River, kundi pati na rin ng mga sugat sa kanilang mga puso. Ikinuwento ni Nina ang lahat. Ang takot niya, ang pagtakas niya, ang pagtitiwala niya kay Marco. Patawad, sabi ni Nina. Naging mahina ako. Umiling si River. Ako ang humihingi ng tawad. Inilagay kita sa isang sitwasyon kung saan ang pagtakas ang tanging pagpipilian mo. Hindi ka mahina, Nina. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Iniligtas mo ang ating mga anak. Sa mga pagkakataong yon, dumarating din ang 5 maliliit na dahilan kung bakit siya lumalaban. Sa una, nahihiya pa ang mga bata. Tinatawag pa rin siyang Sir o Mister. Pero unti-unti, habang araw-araw nilang nakikita ang pag-aalaga ng kanilang ina sa lalaking nasa kama at habang kinukwentuhan sila ni River ng mga pambatang istorya, nagsimula silang lumapit. Isang araw, habang naglalaro sila sa loob ng kwarto, lumapit si Lucas kay River. Ikaw po ba talaga ang tatay namin? Tanong nito. Ngumiti si River. Oo, anak. Ako nga. Totoo pong mahal niyo kami. Higit pa sa buhay ko. Sagot ni River. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Umakyat si Lucas sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Sunod-sunod na ring umakyat ang 4 pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nayakap ni River ang kanyang 5 anak nang sabay-sabay. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman o kapangyarihan sa mundo. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Nang makalabas siya ng ospital, ang unang ginawa ni River ay tawagan ang kanyang abogado. Sa isang meeting kasama ang kanyang mga pinuno, inihayag niya ang kanyang desisyon. Tapos na, sabi niya sa kanila. Ibibigay ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa ating operasyon sa mga awtoridad. Maglalaan ako ng sapat na pondo para makapagsimula kayo ng bagong buhay, isang marangal na buhay. Pero ang organisasyon, buwag na.
Marami ang nagulat. Ang iba ay tumutol. Pero nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni River. Hindi na ito ang kanilang hari. Isa na itong ama. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Nakipagtulungan siya sa gobyerno, isinuko ang lahat, kasama na ang testimonya laban kay Marco na ngayon ay nabubulok na sa isang maximum security prison. Bilang kapalit, binigyan siya ng mas mababang sentensya, 1 taon. 1 taon sa bilangguan. Sa araw ng kanyang pagpasok, si Nina at ang mga bata ang naghatid sa kanya. Maghihintay kami, sabi ni Nina. Babalik ako, pangako ni River. Lumipas ang 1 taon. Sa loob ng bilangguan, si River ay naging isang model inmate. Nagbasa siya ng mga libro, nag-aral, naghanda para sa kanyang bagong buhay. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga liham at mga drawing na ipinapadala ng kanyang mga anak linggo-linggo. At sa wakas, dumating ang araw ng kanyang paglaya. Nang bumukas ang malaking gate ng bilangguan, humakbang siya palabas, hindi bilang isang mafia boss, kundi bilang isang simpleng tao. Sa di kalayuan, isang pamilya ang naghihintay sa kanya. Si Nina, na mas maganda pa kaysa dati, at ang kanyang 5 anak, na mas matatangkad na ngayon. Nagtakbuhan sila papalapit sa kanya. Tatay! Sinalubong sila ni River ng isang mahigpit na yakap. Binuhat niya sila isa-isa. Hinalikan, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa huli, hinarap niya si Nina. Walang salitang kailangan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang yakap na yon ay nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng pangakong hindi na sila muling magkakahiwalay. Bumalik sila sa Sorsogon, hindi sa isang mansyon, kundi sa simpleng bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng dagat. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo sina River at Nina sa dalampasigan, magkahawak kamay. Pinapanood nila ang kanilang 5 anak na naghahabulan sa dalampasigan. Ang kanilang mga halakhak ay sinasabayan ng tunog ng mga alon. Masaya ka ba? Tanong ni River. Ngumiti si Nina, isang ngiting abot tenga. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling naging ganito kasaya. Hinigpitan ni River ang hawak sa kamay nito. Handa na akong magsimula, Nina, sabi niya. Kayo na lang ang kaharian ko ngayon. Tumingin si Nina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang hanggan. At ikaw, sabi niya, ang aming tahanan. Hinalikan niya si River. Isang halik na hindi na nagtatago ng takot. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsisimbolo ng isang bagong simula. Magkasama, pinanood nila ang paglubog ng araw. Alam na sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng kadiliman, isang magandang bukas ang naghihintay para sa kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang makulay at madramang kwento ng pag-ibig ni na River at Nina, kasama ang kanilang 5 supling. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, sa bawat patak ng luha, sa bawat pintig ng kaba, at sa bawat mumunting ng ngiti ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, sina River at Nina ay naging higit pa sa mga karakter lamang. Sila ay naging mga pamilyar na tinig, mga kaibigang may daladalang pasanin. Ang kanilang sakit ay naging sakit ko, at ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay ko rin. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga bala at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa tunay na lakas. Ang lakas na handang magsakripisyo, ang tapang na humingi ng tawad, at ang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Naway sa pagtatapos ng kanilang kwento, mayroong isang aral na manatili sa ating mga puso, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. At ang pag-asa, tulad ng pag-ibig,
ay laging naghihintay para sa mga handang magbukas muli ng kanilang mga puso. Kung mayroon mang bahagi ng kwento na tumatak sa inyo, o kung mayroon kayong saloobin na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito sa comment section sa ibaba. Sabik na sabik akong mabasa ang inyong mga iniisip. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.